Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is paano mag-aral ng theology. At mayroon po tayong concept na predestination, Arminianism versus Calvinism. Arminianism holds that prediction is based on God's foreknowledge of who would freely choose to believe in Christ. It emphasizes human free will, conditional election, and the possibility of falling away. Calvinism, on the other hand, teaches that predestination is God's sovereign and unconditional choice of certain individuals for salvation, based solely on His will and grace, not on any foreseen fate or human merit. It includes both election and reprobation, highlights God's justice and mercy. While both affirm God's foreknowledge, they differ on how divine sovereignty and human responsibility interact. At ngayon naman po, makikita po natin ito sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. For He chose us in Him before the creation of the world, to be holy and blameless in sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Sa Tagalog naman po, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago niya itinatag ang sanlibutan upang tayo maging banal at walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo itinalaga sa pagkukup upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo, ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. At ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Sa teaching po na How to Study Theology. First teaching po natin na study theology with humility. So, pag-aralan po natin yung theology na may pagpapakumbaba ng loob. Kasi, yung iba, pinag-aaralan nila yung humility na parang akala nila. Hanggang doon na yung pinag-aaralan nila. Kumbaga, okay, pinag-aaralan na nila yun. At meron na silang kakayahan upang ipaliwanag sa lahat ng tao kung anong ba yun. At parang mas nakakataas na sila sa ibang tao. Ngayon naman sa second teaching na tayo, study theology alongside fellow believers. So, pag-aralan mo yung theology kasama ng mga kapwa mo, mananampalataya sa Panginoon, hindi yung pinag-aaralan mo nga lang yun ang kusa mo lang na kagustuhan na pinag-aaralan mo yung kasi may mga bagay ka na dapat matutunan, hindi yung kasama mo yung mga kapwa mo mananampalataya sa Panginoon. Ngayon naman sa third teaching na tayo, study theology, viewing the Bible as supreme. So, kapag pala pinag-aaralan natin yung theology, dapat nagbe-base tayo sa Bible. Na kumbaga, yung Bible yung nakikita natin pinakamataas na pag-aaralan sa buong mundo. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating application. First application, protect the church from false gospel. So, kapag nag-aaral ka ng theology, alam naman natin na araw-araw mo binabasa yung Biblia. And upang maprotektahan mo yung church para sa mga maling katuruan sa Panginoon, kailangan mong tandaan lahat ng pinag-aaralan mo na kung magbe-base sila sa Bible, malalaman mong mali yung mga sinasabi nila. So, you should protect the church sa mga maling katuruan sa ating Panginoon. Ngayon naman sa second application na tayo, promote unity despite theological differences. So, kahit ano man yung circumstances na pagdadaanan mo sa iyong pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos, kailangan mo pa rin bigyan ng pagkakaisa yung mga pinag-aaralan mo. At ngayon naman sa third application na tayo, prioritize love, respect, and edification. So, prioritizein pa rin natin yung pagmamahal at respeto sa lahat ng bagay na ginagawa natin, lalo-lalo sa pag-aaral ng theological, diba? Ngayon naman, dadako na tayo sa ating discussion. Why should we prioritize love and unity over theological differences? Kasi nga, kung ikaw ay may pagmamahal at pagkakaisa sa pinag-aaralan mo, mas lalo mo mapapadali lahat ng bagay na dapat mong pag-aralan sa buhay mo.
So, ayan naman po for our today's discussion. Thank you for watching.